Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid na nandito, nakikibahagi sa ating pagdiriwang, at gayon din ang mga kapatid na nasa ibang dako ng mundo na nakikibahagi sa pagdiriwang sa pamamagitan nitong live stream. Gusto sanang simulan itong pagbabahagi sa pamamagitan ng isang kwento ng legend, a Jewish legend, no? Na kung saan nasasaad noon daw lalangin ng Diyos ang tao. Ayon sa kwentong ito, ang Diyos ay nakikinig sa mga anghel na nakapalibot sa kanyang trono. Iyon na nga, mayroon siyang planong lalangin ang tao. Lumapit daw ang anghel ng katarungan, ng hustisya. Sabi niya, huwag mo siyang lalangin ng tao dahil gagawa yan ng kung anong kasamahan at lalapastanganan ng kanyang kapwa. Lumapit din daw ang anghel ng katotohanan at sinabi rin, huwag mo siyang lalangin dahil kagigiliwan niya yung kasamaan, ang kasinungalingan at magpakalat ng lahat ng kasinungalingan laban sa kapwa at baka laban din sa iyo. Lumapit din ang anghel ng kabanalan at sinabi, huwag mo siyang lalangin, yung tao, dahil puro mga kahalayan yung ang nasa isip niyan, no? At siya'y gagawa ng kung anong kalapastanganan kahit sa harap mo. At finally, ang anghel ng habag lumapit sa Diyos, ang anghel na pinakagigiliwan ng Diyos, at ang sabi, lalangin mo, Panginoon, ang tao. Dahil kung siya'y magkasala at lalayo sa iyo, lalayo sa katotohanan, sa kabanalan, kabutihan, ako'y ang aakay sa kanya at magwiwi ka at kukumbinsi sa kanya at ibabalik ko sa iyo. At nilalanga ng Diyos ang tao dahil sa assurance ng anghel ng habag na siyang aakay pabalik sa Diyos kahit anong mangyari sa tao. Yung ikalabinlimang kapitulo, chapter 15 ng Ebanghelyo ni Lucas, na pinakinggan natin yung buong kwento, 3 kwento, talinhaga, ay tinatawag ng mga eksperto na ito daw yung ebanghelyo sa loob ng ebanghelyo. The gospel within the gospel. Dahil ito yung, ayon sa mga dalubhasa, na ito daw yung summary, buod, kung ano nga ba ang puso or essence ng banal, ng mabuting balita. This is the essence of the good news, the gospel, which is about God's mercy, no? Shown in His search and welcome of sinners. May isa pang dalubhasa na nagtumawag dito sa mga parables na ito, 3 parables na
Ito daw yung parables of the lost and found. The story of the lost sheep, nawawalang tupa. The story of the lost coin, nawawalang pilak. At ang kwento ng nawawalang anak. Kung ating suriin ng mas malalim itong talinhagang ito, may mga bagay na common sa mga ito. We notice that there are common elements in this parable. Siguro yung number one na insight na gusto kong ibahagi sa pagbabasa nito ay walang napakaliit na nilalang ng Diyos o insignificant na walang halaga sa Diyos. Walang halaga upang hanapin ng Diyos. There is nothing too small, too insignificant, too little that is not worthy to be found and searched by God. Ibig sabihin, everybody is important and worthy to be found. Kung ating titignan siguro from a practical economic point of view, itong talinhaga. No? 1 against 99. What is that? Insignificant. At sa kasabi nga nila yung mga commentary, iiwanan mo yung 99 sa ilang, baka atakihin yan ng mga lobo, mga mababangis na hayop. Baka mas malami pang mawala. From our point of view, practical and economic point of view. Kagaya minsan nangyayari, no? Sa mga bagay, maliit na bagay lang yan. But for God, there is nothing so little, so insignificant. No? Or yung nawalang anak. No? Siguro, pasaway na itong anak na ito. No? Ungrateful siguro itong anak na ito dahil buhay pa yung ama, hiningi na yung kanyang ari-arian, yung kanyang parte. Sabi nila, sa kustumbre na yan, para mong sinampal na, gusto mo nang patayin yung ama mo, dahil kabuhayan niya yan eh. Ibibigay lang yan pag mamamatay na supposed to be yung tatay. Buhay na buhay pa yung ama. Hiningi na niya yung kanyang ari-arian. Isang sampal, insulto sa kanyang ama. Kaya siguro, from our point of view, yung mga pasaway, minsan, sabi nga nila, well, wala namang magandang nagawa itong anak na ito, o apong ito, that we can easily, salamat, nawala na itong sakit ng ulo ko. O yung society din, yung lipunan, drug addict yan eh. I-liquidate na lang natin. I-AJK na lang natin. Total, salot naman sa lipunan. From our practical economic point of view, that's how we act and think. Kung ganun siguro ang Diyos, tignan ninyo sino kayang mabubuhay sa atin. We realize, no, that God has another way of looking at us. Kaya makita natin na ito, maliban doon sa walang itinuturing napakaliit na wala ng halaga, no? Ang Diyos. Maliban doon, yung nakaka
nakakatawag pansin na nakakatawang puso at ng ating pag-asa nung sabihin niya, there is more joy in heaven over a sinner who repents over the 99 righteous people who have no need to repent. O yung ama na tumanggap muli ng kanyang anak at nagsabi, we must celebrate and rejoice because this lost son is found and is alive. Ang Diyos, kagaya ng yung pastol o yung ginang na nawalan o ang ama na nawalan ng anak, makikita natin that they actively searched for the lost. Hindi lamang, nawala, period, balik kong makita, balik kong balik. No. They actively searched for the lost. Imahen ng Diyos din sa kanyang pakikipag-ugnay sa atin. He, like the shepherd, the woman, and the father, He actively searches for us when we go astray. Like He diligently searches for us, showing us the way back to Him. Siguro, like the lost son, it was when he realized how good was the Father. Naisip niya, yung mga alipin, katulong ng aking Ama, they have a lot, no? That convinced him to go back to his father's house. Dahil sa ala-ala ng kabutihan at labis na kabutihan ng Ama, that convinced him to go back. Maybe it is good exercise for us to remember always God's goodness and graciousness in our lives. Lalong-lalo na sa gitna ng mga pagsubok, it is always good, I think, to remember how good is the Lord to us. Count your blessings more than our miseries. Mga kapatid, sa pagdiriwang natin ng banal na misang ito, muli inaanyayahan tayo ng ating Diyos, pinapaalala sa atin na He actively searches for us when we are away, when we go astray. Remember that. And remember always His goodness. Remember His mercy. Minsan kasi yung ating training, yung ngayong mga araw ng mga katekista, minsan yung masyadong nakakatakot na imahe ng Diyos ang nailagay sa ating kokote. Kaya minsan yung ating natatakot na tayong lumapit sa Diyos dahil masyadong yung imahe ng ating tinanggap o naituro sa atin ay ang Diyos na mapanghusga, ang Diyos na nakahandang humambalos sa atin, ang Diyos na magpapahirap sa atin kung ikaw ay gumawa ng masama. Parang ito yata yung minsan isang balakid. Kailangan nating bumalik dito sa turo ni Jesus.
ang Ama, ang Diyos na naghahanap palagi para sa atin. I'm not saying na hindi na natin tingnan yung mga totoo na may commandments, may dapat alituntunin na dapat nating igalang, etc. Pero huwag naman mangibabaw ika nga yung takot. Kasi kung takot na mangingibabaw masyado sa ating puso, iibigin mo ba yung Diyos na kinatatakutan mo? Iibigin mo ba ang Diyos kung siya ay isang parang pulis na nakabantay sa'yo para parusahan ka? It is difficult to love God with that image. Ang hamon ni Jesus sa atin ay bumalik tayo doon sa imahen ng Kanyang itinuro sa atin. Ang imahen ng Ama na naghahanap, naghihintay upang mayakap muli ang mga nawalay. Nawa ito'y magbigay sa atin ng ligaya sa ating puso na bumalik at magtiwala